nasa administrasyon, ang may kakayanan, ang malapit sa Kongreso, kung ano-anong reason niya na doon siya kumampi kay BBM, kahit alam niya na mali-mali na yung mga pinanggagawa ng administrasyon, ayan, tuloy, natalo ka, Gwen Garcia. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, Dan Fernandez, Abante, Kimbo, Trillanes, Gwen Garcia, Franz Castro, ang ibig sabihin dito, huwag niyong kalabanin ang mga Duterte. Huwag niyong batikusin, gigipitin ang mga Duterte kasi po, para nyo na rin ginigipit o para nyo na rin sinasaktan ang taong bayan. Mahal ng taong bayan ang mga Duterte at itong si VP Sara. Kaya kayo natatalo kasi galit sa inyo ang taong bayan sa ginagawa nyo sa mga Duterte. This is what you call Duterte magic. Bakit tinatawag ng Duterte magic? Kasi lahat ng mga tao, no? Kung alam nila na kaalyado ni Tatay Digong, magiging popular yan at mananalo. Kagaya ni take for an example ni Rodante Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Marcoleta. Bakit siya nakapasok ngayon sa senatorial race? Dahil kay Tatay Digong. Dahil si Marcoleta po ay very bright, mautak, na kinampihan niya si VP Sara sa Kongreso. That's what you call Duterte magic. Nanalo. Pero yung mga kumalaban dito sa mga Duterte, anong nangyari? Bogs, sablay, natalo. Now, ang tanong ko sa inyo, hindi pa ba kayo nakakaunawa dyan? Natalo na kayo. That's why itong si Bongbong Marcos ngayon, natataranta na, nangangamba na. I-explain ko yan mamaya. Explain ko yan mamaya. Bakit yung mga usap-usapan na nangangamba sila ngayon sa impeachment ni VP Sara, kaya nag-iba ang ihip ng hangin. I-explain ko yan. Ito, may hint na tayo. Bakit nangangamba si BBM? Tingnan nyo sila, Abante, Kimbo. Nananalo ito last election. Ngayon, anong nangyari sa inyo? Hindi pa ba kayo nakakaramdam? Ang tigas-tigas kasi ng ulo ninyo Akala nyo siguro, Abante, Kimbo, Dan Fernandez, Trillanes, akala kasi ninyo, Franz Castro, Gwen Garcia, akala kasi ninyo, kasi nasa posisyon kayo, nakakampi kayo sa Romualdez at ni BBM, akala kasi ninyo, magaling na kayo. Akala kasi ninyo, mas lamang na kayo sa mga Duterte. Wake up! Gumising-gising naman kayo. Noong that time na kinalaban ninyo ang mga Duterte, that time na kinalaban nyo ang mga Duterte, that is the time na lugmok na. Magiging lugmok na ang inyong political career. Yan ang hindi nyo na-realize Kasi ang yabang ninyo. Ano kasi? Kumpiyansa kasi kayo sa sarili ninyo. Akala kasi ninyo, kinakampihan kayo ng tao. No! Galit sa inyo ang tao. Dahil sa mga pambabatikos nyo sa Duterte. Wake up! Di anong nangyari ngayon? Na-realize nyo ngayon, na mali yung desisyon nyo. Bakit doon kayo kumampi sa mga tambalos-los at sa mga bangag? I-deserve nyo. Natalo kayo ngayon? Deserve nyo. Deserve nyo yan. Deserve nyong malungkot ngayon. Deserve nyo talaga. That's what you call Duterte magic. Ngayon, heto pa. Ipapakita ko sa inyo. Ito, mayabang rin ito Di ba? Anong sabi ni Attorney Larry Gadon? Sabi niya, this is what
he said before the election. Isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Sara. Biniblame niya ngayon itong si Amy Marcos na wrong move Amy Marcos dahil nagpapa-endorso kay VP Sara. Akala siguro ni Larry Gadon matatalo si Amy Marcos dahil kay VP Sara. Sino ang bobo ngayon? Ikaw. Anong tawag namin sa inyo, Larry Gadon? Yung mga analysis mo, anong tawag namin sa iyo? Bobo. Attorney Larry Gadon, B-O-B-O ka. Nakakahiya ka. Ha? Napahiya ka ngayon. Sabi pa niya dito dahil ito ay isang kiss of death. May pa-kiss of death ka pa. Sinong kiss of death ngayon? Ikaw. May pa-kiss of death. Ganon din si Camille Villar. Dinamay pa niya si Camille Villar dahil nagpapa-endorso kay VP Sara. Wala naman talagang tao ang mga Duterte. Meaning to say, akala niya siguro hindi na popular ang mga Duterte. Anong ka ngayon? Iyak ka ngayon, Larry Gadon.